Bagamat ang batas Hari-Heus Cutting ay naaprubahan na ng Kongreso ng Estados Unidos, ito ay ibinasura naman ng lehislatura ng Pilipinas noong Oktubre 1933. Pagdating ng Nobyembre 1933, tumulak na si Quezon patungong Washington. Iniuwi niya noong 1934 ang batas Tiding sa McDuffie na hindi na naglalaman ng kondisyon ukol sa mga base militar ng mga Amerikano, at ito ay inaprubahan ng lehislatura ng Pilipinas. Noong ika-30 ng Hulyo 1934, formal na sinimulan ang Constitutional Convention, at noong ika-14 ng Mayo 1935, pinagtibay na ang saligang batas ng 1935. Si Quezon ay tumakbo sa unang halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas noong Nobyembre 1935 at nanalo siya laban kay Emilio Aguinaldo, dating Pangulo ng Revolusyonaryong Republika Pilipina, na dati ay pinagsilbihan niya bilang aide-de-camp at Gregorio Aglipay. Sa kanyang unang termino bilang Pangulo, si Quezon ay nakipagtulungan kay High Commissioner Paul B. MacNutt ng Estados Unidos upang mapadali ang pagpasok sa Pilipinas ng mga Hudyong tumatakas sa mga rehimeng pasista sa Europa. Isinulong din ni Quezon ang isang proyekto upang makapanirahan sa Mindanao ang mga takas na Hudyo. Mula 1901 hanggang 1935, bagamat isang Pilipino ang palaging nahihirang bilang punong maestrado, mga Amerikano ang karamihan sa mga miyembro ng mataas na hukuman o Supreme Court. Ang ganap na Pilipinasyon ng hukuman ay nakamtan lamang ng itatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Nang si Quezon bilang presidente ay mabigyan ng kapangyarihan upang maghihirang ng kauna-unahang mataas na hukuman na ang lahat ng miyembro ay Pilipino. Kabilang sa mga unang itinilaga ni Quezon upang pumalit sa mga Amerikanong maestrado ay sina Claro M. Recto at Jose P. Laurel. Ang bilang ng miyembro ng hukuman ay dinagdagan at ginawang 11, isang punong maestrado at 10 katulong na maestrado na umupo ng en banc o di kaya sa dalawang sangay na may tig-5 miyembro. Noong 1935, ang dating Chief of Staff ng Estados Unidos na si General Douglas MacArthur, na matagal nang kakilala ni Quezon, ay bumalik sa Pilipinas bilang tagapayo ng Commonwealth tungkol sa sandatahan. Naatasan si MacArthur upang bumalangkas ng isang National Defense Plan at upang itatag at sanayin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nang magretiro si MacArthur sa sandatahan ng Estados Unidos noong 1937, kaagad na inalok siya ni Quezon ng isang posisyong bilang Field Marshal. Noong 1936, inilabas ni Quezon ang Executive Order No. 23 na naglalaman ng technical description at detalyadong espesifikasyon ng watawat ng Pilipinas. Pagdating ng January 1937, itinayo ni Quezon ang Surian ng Wikang Pambansa, na naglalayong lumikha ng isang pangkalahatang pambansang wika para sa mga Pilipino. Noong November 1937, inirekomenda ng Surian na gawing pambansang wika ang Tagalog, kung kaya noong ika-30 ng Disyembre 1939 ay idiniklara ni Quezon na Tagalog ang magiging pambansang wika ng Pilipinas. Noong Hunyo 1940 naman, iniutos niyang ituro ang pambansang wika bilang isa sa mga asignatura sa mga paaralan. Masigasig na isinusulong ni Quezon ang panlipunang katarungan o social justice, kung kaya minsan ay kanyang winika, ang panlipunang katarungan ay higit na mas makakatulong kapag ang ginamit na batayan ay ang damdamin at pangunawa at hindi ang batas. Noong 1937, nilagdaan ni Quezon ang kauna-unahang batas para sa minimum wage sa Pilipinas. Noong taong ding iyon, unang bumoto ang kababaihang Pilipino sa isang plebisito tungkol sa karapatan ng mga babaeng bumoto o ang tinatawag na woman suffrage. Noong ika-12 ng Oktubre 1939 naman, nilagdaan ni Quezon ang Batas Commonwealth 502 na lumikha ng isang lungsod sa Diliman na nasa dakong labas ng Maynila. Ang lungsod na kanyang itinatag at pinagyaman upang maging kabisera ng bansa. Kalaunan ay ipinangalan sa kanya ang lungsod ng Quezon. Ang orihinal na termino ni Quezon na 6 na taon bilang Pangulo ay pinahaba sa pamamagitan ng pag-amyenda ng saligang batas, kung kaya't nagsilbi pa siya ng karagdagang 2 taon bago siya nahalal muli bilang Pangulo noong November 1941. Noong ika-8 ng Disyembre
1941, bago pa lamang naihalal si Quezon sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo nang inatake ng bansang Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii. Kasunod ay ang pag-atake sa iba't ibang mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Nang salakayin ng mga Hapones ang Pilipinas, lumikas si Quezon sa Corregidor kung saan siya muling nanumpa bilang Pangulo noong ika-30 ng Disyembre 1941 sa harap ng Malinta Tunnel. Nang sumunod na buwan, napilitan si Quezon na lumikas ng Corregidor papuntang Visayas lulan ng isang submarino at mula doon ay papuntang Mindanao. Alinsunod sa imbitasyon ng gobyerno ng Estados Unidos, siya ay inilikas papuntang Australia at kalaunan sa Estados Unidos kung saan niya itinayo ang pamahalaang desterado o Government in Exile ng Commonwealth ng Pilipinas na ang punong tanggapan ay nasa Washington, D.C. Doon ay nagsilbi siya bilang miyembro ng Pacific War Council at isinulat niya ang sariling talumpbuhay, ang The Good Fight o ang mabuting pakikipaglaban na inilathala noong 1946. Ika-14 ng Hunyo 1942, sa White House sa Washington, D.C., nang lagdaan ni Quezon ang United Nations Declaration sa ngalan ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang watawat ng Pilipinas ay itinaas kasama ang watawat ng ibang mga bansa at bagamat isa lamang ang Commonwealth ay kinilala ng ibang bansa sa pag-asang makakamtan din nito ang ganap na kasarinlan. Namatay si Quezon sa sakit na tuberculosis noong ika-1 ng Agosto 1944 sa Saranac Lake, New York. Una siyang inilibing sa Main Memorial sa Arlington National Cemetery sa Washington, D.C. Pagkatapos ay hinukay muli ang kanyang mga labi at isinakay sa USS Princeton at muling inilibing sa Manila North Cemetery noong ika-1 ng Agosto 1946. Kalaunan, ito ay inilipat sa Manuel Quezon Memorial Shrine sa loob ng bantayog sa Quezon Memorial Circle sa lungsod ng Quezon. Noong ika-19 ng Agosto 1979, araw na sanay kanyang naging ika-102 kaarawan. Nakaukit sa kanyang huling himlayan ang mga katagang statesman and patriot, lover of freedom, advocate of social justice, and beloved of his people. Mahusay na tagapamahala at bayani, mapagmahal sa kalayaan, tagataguyod ng panlipunang katarungan, at minamahal ng kanyang bayan. Noong ika-23 ng Setyembre 1955, idiniklara ni Pangulong Ramon Magsaysay ang ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto kada taon bilang Linggo ng Wika. Ang selebrasyon nito ay palagi nagtatapos sa kaarawan ni Quezon, ang taong unang nagsulong ng paglikha ng isang pambansang wika. Noong ika-15 ng Enero 1997, idiniklara naman ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buong buwan ng Agosto bilang buwan ng wika. Ika-28 ng Abril 2005, nang iniutos ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ang mga labi ng dating unang ginang Aurora Aragon Quezon na tinambangan at pinatay sa daan patungong Bungabon sa Nueva Ecija noong ika-28 ng Abril 1949 ay hukayin sa dating nitong pinaglibingan at ilibing muli sa Quezon Memorial katabi ng mga labi ng kanyang asawang si Pangulong Manuel L. Quezon. Mga kapatid, napakabuti ng kanyang puso dahil iniligtas niya ang mga Hudyo sa panahon ng krisis. Isipin natin kung gaano kalayo ang Europa sa Asya. Kung nanaisin natin na tumulong, ay sadyang gagawa tayo ng paraan at walang makakahadlang sa atin. Atin pong tandaan ang ama ng wikang pambansa na si Pangulong Manuel L. Quezon. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod po nating pagbabalik tanaw. Maraming salamat po. Pagpapala.